Kawawa naman. Nawalan ba siya ng malay dahil sa gutom? Hindi. Ang daang ito, halos walang gumagamit nito mula sa Millbrook. Napakabata pa niya. Hindi siya mabubuhay kung mananatili siya rito. Halika na, isasama kita sa amin. Ay nako, $100 ang nahulog mula sa langit. Salamat sa Diyos, salamat sa lahat ng swerte. Halos 2 araw na kaming hindi kumakain ng anak ko. Itong $100 na ito ay parang buhay para sa amin. Tulad ng sinabi ko, kapag mabuti kang tao may kapalit yan, hindi pahihirapan ng Diyos ang mga mabubuting tao. Mukha siyang magdudulot ng suwerte. Nanay, nakakain ka! Ang daming kamote! Mas marami pa ito kaysa sa inani natin sa bukid. Ang tagal ng tagtuyot ngayong taon. Buong araw naghukay sa bukid ang kapitbahay, 3 lang ang nakita. Kasing liit ng kalingkingan. Yung dito, kasing laki ng kamao. Hindi na tayo magugutom sa loob ng 2 linggo. Oo, Nanay, sino siya? ay, nakita ko siya sa daan. Hinimatay siya sa gutom. Hindi, ngayon dagdag na naman sa bibig nating pakakainin. Magugutom tayo. Palayasin mo na. Dahil sa kanya nangyari lahat yon, nakakita ako ng $100. May paraan na tayong mabuhay ngayon dahil lahat yon sa swerte niya. Paano natin siya mapapalayas? Nanay, swerte lang talaga yon. Wala yon sa kanya. Nanay, nakalimutan mo na ba? Hindi pa nga lumilipas ang 1 linggo mula nang mamatay si Itay. Sina Lola at Tiya pinalayas na tayo para tumira sa kubong ito. Bahagya na lang tayong makakain. Hindi nga tayo makasurvive sa sarili natin. Huwag ka nang maghanap pa ng problema sa pag-ampon ng dagdag na pabigat. Tama na. Sa pinakamasamang mangyari, ako na lang ang magpipitas ng dagdag na damo para paghatian. Sasapat yon. Isang kahabag-habag na bata lang siya. Kailangan nating tumulong. Lumabas ka kang kalbong to. Emilia? Huwag kang magbiro. Munting bata, huwag mong isipin ng labis. Habang nandito ako, walang sino man ang makapagpapalayas sa'yo. Masyado po kayong mabait, Ginang. Ang ilang mga pagsubok ay walang dapat ikabahala. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Ang gwapo mo namang bata, kaya maaari mo bang sabihin sa akin, ano ang pangalan mo? Ang sabi ng aking guro, ang pagkakaroon ng sapat lamang sa buhay ang tunay na kasakdalan. Kaya nga pinangalanan niya akong Dylan. Pwede mo akong tawaging Dylan tulad ng pagtawag sa akin ng aking guro. Sige Dylan, hintay ka dyan. Ako ay magluluto ng lugaw para sa iyo. Narito ang mainit at sariwang lugaw. Kainin mo. Wala kaming tinatanggap na palamunin sa pamilyang ito. Munting kalbo, kung gusto mo ito, kailangan mong maging kapaki-pakinabang. Sabihin mo sa akin, ano ang kaya mong gawin? Makakapaglimos ako. Ibig sabihin, makakakuha ka ng maraming masarap na pagkain? Hindi talaga ako pinapansin ng mga nagbibigay. Nagpa-practice ako ng martial arts. Ibig sabihin, maaari mo akong turuan ng ilang kahangahangang galaw? Hindi. Madalas akong mabali ang buto kapag nagpa-practice ako. Makakapagdasal din ako ng mga scripture. Ano ang magandang dulot nito? Sa pagdadasal para sa mga namatay, nakakakuha ako ng vegetarian meal. Gusto mo bang marinig? Niloloko mo ako, little monk. Sige, kain lang ang pagkain mo. Salamat, ma'am. Masarap ito, ma'am. Hindi ako nakakain sa loob ng 3 araw. Sa wakas, nakakakain ako ng mga masarap na kamote. Masaya ako, seriously. Kung masarap, kumain pa ng marami. Sige, sisiguraduhin kong busog ka.
Ubo, ubo. Ubo, ubo. Dahan-dahan. Magaling. Well, then ito, magkakaroon tayo ng itlog para kainin. Tama na, Emilia. Bumalik ka at kumain muna. Salamat sa pagkain, ate. Aalis na ako. Naway mapanatili kayong ligtas at mapayapa. Dylan, saan ka pupunta? Malayo ba? Hindi. Malapit nang dumilim sa labas. Bakit hindi ka nalang tumuloy ng ilang araw pa? Kahit na gusot-gusot ang aming tirahan, may bubong ka namang masisilungan. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Nang ipanganak ako ng nanay ko, hindi siya nakapagsabi sa aking guro kung sino ang aking ama bago siya pumanaw. Sinabi sa akin ng guro ko sa bundok na maging matiyaga at magpatuloy lang sa paglalakbay. Sa huli, ang tadhana ang maghahatid sa akin sa aking ama. Hindi mo alam kung sino siya or kung nasaan siya. Paano mo siya mahahanap? Ngayon ko lang nalaman na mas malala pala ang kalagayan niya kaysa sa akin. Kahit papaano, alam ko ang itsura ng tatay ko at nandito pa rin ang nanay ko. Hindi ka pwedeng basta-basta umalis. Bata ka pa lang. Paano kung may makasalubong kang masasamang tao? Wala namang ibang tao sa paligid. At gabi na. Wala kang ngang matutuluyan. Paano kita papayagang umalis? Huwag kayong mag-alala, ate. Marunong akong mag-navigate gamit ang mga bituin. Maghanap ako ng kuweba para matulugan ngayong gabi. Ligtas ako. Sa liit-liit mong katawan, kung may makasalubong kang mga lobo, kukunin ka nila agad. Hindi ka aalis. Kumain ka ng pagkain namin kaya kailangan mong manatili at magtrabaho para mabayaran mo kami. Dylan, alam kong gusto mong hanapin ang tatay mo, pero kailangan natin ng maayos na plano. Dito ka muna, tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Dylan, alam ko ang hirap ng paglaki ng walang nanay. Alam ko rin ang pakiramdam ng mawalan ng pamilya. Manatili ka sa amin. Isipin mo na lang na biyaya ito para sa amin na nagbubuklod sa atin bilang isang pamilya. Ako, ang hahalili sa nanay mo at mamahalin ka ng buong puso, okay? Talaga? Magkakaroon din ako ng nanay? Nanay! Oo. Huwag kang magasta, kalbo. Hindi ko naman sinabing papayag akong maging kapatid kita. Matulis ang dila pero mabait naman ang puso. Anong ginagawa mo? Nagdarasal ako sa gabi, sabi ng guro ko. Ang pagkatok sa kahoy na isda ay nakakakuha ng mabuting gawa. Mag-focus sa mabubuting kaisipan habang tumutunog, parang nagtatanim ng binhi sa bukid. Sa paglipas ng panahon, babalik sa iyo ang mga biyaya. Kung kukutukin ko ito, makakatulong ba ito para sa tatay ko? Pumanaw siya noong nakaraang taon. Gusto kong maipanganak siya ulit sa magandang buhay. Siyempre naman, ang pagiging tapat ang pinakamahalaga. Tatay, sana maipanganak ka sa mabuting pamilya. Huwag kang maging tulad ng dati na nagpapakahirap sa bukid hanggang sa ikamatay. Huwag kang mag-alala, nandito pa rin ako para kay nanay. Malalampasan din natin ang mga pagsubok na ito. Kukutokin ko ng ilang beses para sa tatay mo. Huwag kang makialam sa usapin ng mga bata. Kung si Emilia ay handang magbahagi ng kanyang salobin kay Dylan, tinanggap na niya ito bilang pamilya. Sir, anong tinitingnan mo? Ay, multo. Multo?
Hayop ka. Donald Lai. Gago ka. Anong lakas ng loob mong tumingin sa akin? Babaliin ko ang mga binti mo. Ipapakita ko sa'yo na kahit na babaeng balo ay hindi basta-basta mapapaglaruan. Tama na. Laura Bartley, ikaw ang nagyaya at nang akit sa akin at inimbitahan ako rito. Bakit ngayon ka pa nag-aatubili? Para lang siraan ang pangalan ko? Lumabas ka na. Laura, makinig ka. Dahil sinaktan mo ako, magpakasal ka sa akin o sasabihin ko sa buong bayan para malaman nilang lahat na hindi ka mapagkakatiwalaan, nagpapakipot sa lahat parang isang mababang uri ng babae. Ikaw, Huwag mong aapihin ang nanay ko. Headbutt. Ito ba ang headbutt mo? Para kang kumikiliti lang sa akin. Hahaha, aray! Aba, Dylan! Hahaha. Hoy, ang... Aray, anong nangyayari? Aray. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Aray. Hayop ka. Gumawa ka siguro ng kalokohan, inilagay mo ako sa bitag, visit. Kung hindi ko babasagin ang ulo mo, kukunin ko ang apelyido mo. Tigil na! Laura, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Dylan, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Dylan, huwag mo nang gawin ito muli. Hindi ko kailangan na protektahan mo ako. Kung masaktan ka, masasaktan din ang puso ko. tatandaan ko ma, napakasarap na kasama ka. Donald, gago ka. Kung maglakas loob kang subukan ito muli at mang-api sa kanila, dadaling kita sa munisipyo. Bibigyan kita ng 30 latigo sa harap ng buong bayan at palalayasin kita sa Millbrook. Huwag ka nang bumalik kailanman. Sandali, Mayor. Huwag mong seryosohin. Nagbibiro lang ako kay Laura. Nagbibiro lang. Aalis na ako talaga. Laura, kung maglakas loob si Donald na bumalik, hindi mo kailangang gumawa ng anuman. Puntahan mo lang ako. Tatayo ang lahat para sa iyo. Hindi namin hahayaang maapi ka. Salamat, Mayor. Magraronda na ako ngayon. Tara na. Tuyong-tuyo ng taon. Hindi maganda ang itsura ng ani. Tungkol naman sa ating mga supply ng pagkain, kailangan nating mag-ingat sa dami ng ating kinakain. Ngayon, magpipitas tayo ng mas maraming damong gulay. Pagbalik natin, ihahalo natin ito sa darak para gumawa ng mga siopaw. Mapait man ang mga damong gulay na ito, nakakabusog ito at may matamis na aftertaste. Ganito talaga ang buhay. Ang tamis ay sumusunod sa pait. E di magpipitas ako ng napakaraming damong gulay para mas maaga dumating ang masasayang araw. Sige na, Dylan. Mag-ingat ka. Ay! Nako, ito ay isang reishi mushroom. Diyos ko. Hindi ako makapaniwalang nakakita ako nito sa bukid. Hoy, Hindi ba ito si Mrs. Bartley? Anong kayamanan ang nasa basket mo? Hindi ako bibili. mas mabuting tingnan mong mabuti. Ito ay tunay na ligaw na reishi mula sa Hillcrest. Gaano man kaganda yan kung magkakasala ka sa akin, mabubulok lang yan sa mga kamay mo. Maliban na lang kung magpalipas ka ng gabi sa akin, saka ko pagpapasyahan na bilhin yan. Noong buhay pa ang asawa ko, nagtrabaho siya sa mga botika. Nagsabi sa akin noon na ang paghahanap nito ay parang paghahanap ng pera. Bawat botika ay maghahangad nito, kaya hindi naman mahirap ibenta. Huwag mong isipin na madali akong lokohin. Kawani ka lang sa butikang ito.
Kung malaman ng amo mo na tinatanggihan mo ang ganitong mahalagang Rishi, hindi ako naniniwalang hindi kanya paaalisin. Hoy, sandali, huwag. Bibilin ko na ngayon. Well, 3 taon pa lang ito. 110 piso yan. Huwag mo akong lokohin. Hindi ibebenta ng mas mababa sa 150 kahit piso. Kung mas mababa dyan, wala na akong magagawa sa mga lalabas sa bibig ko. Ikaw? Sige, 150 na. Yung babaeng yun si Laura. Wala pang 1 taon mula nang pumanaw ang anak ko. Hindi na nakatiis sa pag-iisa at may nahanap na agad na lalaki. Sa tingin mo ba ay nagbabalak siya na magpakasal ulit? Nanay, huwag mo akong sisihin sa sasabihin ko. Pero hindi siya kumikilos bilang isang disente at tapat na byuda. Gulo lang ang kahahantungan niyan. Kung talagang may mahanap siyang lalaking sasalo sa kanya, di kasama si Emilia, ikaw pa kaya ang masusunod? Hindi pwede. Gusto nang magkakatay na maging manugang na ampon si Emilia. Biyaya yan na dumating sa atin. Yung regalo pa lang sa kasal ay sapat na para sa pagkain ng pamilya ng kalahating taon. Sira-sira na ang damit ng 2 bata. Ngayong may pera na tayo, alis ako para kumuha ng tela para sa kanila. Kaya habang wala pa yung babaeng yun, ipadala na natin si Emilia sa bahay ng magkakatay ngayon din. Ang gastadora ni Laura, araw-araw na lang lugaw ang kinain ng apo ko. Bakit pa ba yang walang kwentang si Emilia ang may karapatang kumain ng itlog? Yara, mamaya dalhin natin itong manok. Huwag kang mag-alala, nanay. Tara na. Anong ginagawa mo rito? Emilia? May napulot akong magandang pagkakataon para sa'yo. Galing siya sa kabilang bayan sa pamilya ng magkakatay. Araw-araw sila'y nagkakatay ng baboy. May karne ka sa bawat kain. Mas mabuti na yon kaysa manatili ka sa nanay mo at kumain ng mga damo araw-araw. Halika na. Ayoko, ikaw na lang ang pakasalan mo siya. Emilia, huwag kang magpakagago. Ang nanay mo ay desididong mag-asawa ulit. Kapag nakahanap siya ng ibang lalaki, ayaw na niya ng pabigat na tulad mo sa paligid. Huwag mong isiping hindi ko alam ang nangyayari. Gusto mo lang akong ibenta sa magkakatay bilang batang nobya para sa tangang anak niya. Talagang hindi ako sasama sa inyo? Ako ang iyong lola. Dapat makinig ka sa akin. Umalis ka. Bilisan mo. Masamang tao ka. Kung hindi mo pakakawalan ng kapatid ko ngayon din, pababayaan kong tukain ka ng mga manok. Putang inang Laura. Pinatay niya ang asawa niya at hindi pa rin nagpapakabuti. Nag-uwi pa siya ng anak sa labas. Sinisira ang pangalan ng pamilya Lai. Huwag mong saktan ang kapatid ko. Itong batang ito ay tunay na walang utang na loob. Mabait ako. Hinahanapan kita ng mabuting pamilyang may sapat na makakain. Hindi ka lang walang utang na loob. Tinutulungan mo pa itong anak sa labas para labanan ako. Umalis ka. Pakawalan mo ang ate ko. Itatali kita ngayon kung kinakailangan at hihilahin kita sa bahay ng magkakatay. Kapag tapos na ang lahat, kahit umiyak nang umiyak ang nanay mo pagbalik niya, kailangan niyang tanggapin ang kasal na ito. Bilisan mo. Ate. Emilia. Sige. Ate. Umalis ka. Sinasabi ko sa'yo, kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko ibebenta ang anak ko. Anak ko si Emilia. Kung susubukan mo ulit siyang pakialaman, makikipagpatayan ako sa'yo. Naku. Tara, tingnan ninyo ito. Tulungan niyo ako. Kawawa naman ako. Hindi pa man nakalilipas ang 1 taon, ang asawa ng panganay ko, nagpapakalasing na sa labas. Hinahabol niya ang ibang lalaki. Ngayon, may dala-dala pa siyang anak sa labas. Naku. Laura, hindi ka naman ganyang kababaw. Gusto mo na talagang mag-asawa ulit na wala ka nang pakialam kung si Emilia ay maiinis sa'yo ng ibang lalaki dahil pabigat ka lang, pasan ka lang niya. Pero si nanay, mahal niya ang apo niya. Gusto niyang kunin si Emilia para iligtas siya. Hindi mo pwedeng ipahamak ang sarili mong anak. Biyuda siya, pero sa liwanag ng araw, nakikipagkapit-bisig siya kay Donald sa botika. Yung mga lalaki nag-aabot pa ng pera sa kanya. Sabihin mo, kung si Emilia ang nakakakita ng lahat ng ito, paano siya magiging maayos? Lola niya ako. Wala ba akong karapatang kunin siya? Natatakot lang ako na ang apo ko ay masira ng babaeng ito.
Matandang bruha, kung gusto mong kunin si Emilia, patayin mo muna ako. Yara, Laura, hindi naman niya tayo lalabanan hanggang kamatayan, di ba? Siguro umalis na lang tayo. Inay, makakauwi ka ba talaga ng walang dala? Lalo ka lang niyang hahamakin. Hindi ba't umutang siya ng $300 para sa panggamot ng kapatid ko? Pabayaran mo sa kanya. Kung hindi niya kaya, kunin mo na lang si Emilia. Noong nakaraang tagsibol, pinahiram kita ng $300. Ang perang iyon ay para iligtas ang buhay ng anak ko. Ngayong wala na siya, kailangan mong bayaran iyon. Kung hindi, kukunin ko si Emilia para pantubos sa utang sa magkakatay. Sige, babayaran kita. Huwag mo lang lalapitan ng anak ko. May tinatago palang pera talaga yung babae na yan. Hindi. Kailangan kong lagyan ng interes para sulit sa akin. Sige, nakalkula ko na. Sa loob ng 15 buwan na ito, ang kabuuan ng prinsipal at interes ay eksaktong $3,000. Kahit sentimo, huwag babawasan. Ano? 300? Isang taon lang. Ang tubo ay 10 beses nito? Kahit para sa isang loan shark, sobra-sobra ito. Ano ang alam mo, ah? Mahirap ang panahon ngayon. Ang pera sa panahon ng krisis ay mas mahalaga kaysa buhay mismo. Ang 300 ay pondo ko para sa libing. Hindi mo ito binayaran ng higit sa isang taon, kasama ang prinsipal at tubo. Bakit hindi ako dapat humingi ng higit? Pero ang asawa ko ay nagtatrabaho para sa buong pamilya nang bumagsak siya dahil sa pagod. Sa sandaling nagkasakit siya, walang awa kang naghati sa estate. Kahit isang palayok ay hindi mo ibinigay sa pamilya ko. Wala akong choice, kaya humiram ako sa'yo. But dahil ikaw ay isang malas. Ikaw ay isang malas. Kung hindi siya naging bulag na pakasal sa iyo, ang anak ko ay naroon pa nagtatrabaho ngayon. Isipin mo kung gaano ang kikitain niya sa isang taon. Tama siya, Laura. Bago mo siya napakasal, ang kapatid ko ay hindi kahit nagkaroon ng ubo o lagnat. Siya ay napakalakas. Ang nanay ay umaasa sa kanya para alagaan siya sa kanyang pagtanda. Pero ngayon, siya ang naglilibing sa kanya. Napakalungkot. Kung buhay pa ang anak ko, bibigyan niya ako ng 50 piso kada taon. Ang 300 na prinsipal plus 50 taon ng suporta na ibibigay niya sa akin, bakit hindi ito katumbas ng 3,000? Kung hindi mo ako babayaran ngayon, ako ay magpapakamatay sa harap mo. Hoy mga tao, tara tingnan ninyo ito. Itong walang utang na loob na to, pinapatay niya ang biyenan niya. Sige matandang bruha, kung talagang papatayin mo ang sarili mo, bibilhan kita ng kabaong na 3,000 piso. Nanay, siguro lagpas 6 na po na siya. Pagdating ng 50 taon, lagpas 100 na siya. Nabubuhay ba ng ganon katagal ang masasamang tao? Hindi ba sinabi ng guro na ang masasamang tao ay nagdurusa sa huli? Ay sus Mariosep, mga bata ngayon ang sasama ng bibig. Huwag kang matakot, Dylan. Okay lang. Hoy! Ikaw, Kung hindi mo ako babayaran, pumili ka ng isa sa 2 batang ito. Ipagbibili ko sila para mabayaran ang utang. pareho silang laman at dugo ko. Paano ako makakapili? Hindi ako gagalaw. Huwag mo silang saktan. Hindi ko sinusubukang iwasan ang utang. Ang asawa ko ay anak mo rin naman. Sa $300 na hiniram namin, 50 ang napunta sa kanyang kabaong. Para sa kapakanan ng anak mo, pakibaba ng interes. Sige, hindi naman ako taong hindi makatwiran. Magbayad ka muna ng kaunti, sapat para makaligtas man lang ang isang matandang tulad ko. May pera pa si Laura para sa tela at pagkain. Ibigay mo na lang kay nanay. Ibigay mo dito. Malas ka mo, kinuha mo ang pera ko at malinaw na napunta lahat sa bulsa mo. Wala kang ginastos para sa anak ko, para sa gamot o doktor. Dahil sa'yo, ang anak ko ay patay na. Makinig ka. $3,000. Walang kulang kahit piso. Kukunin ko siya ngayon. Pakiusap po, huwag niyo pong ipagbili ang kapatid ko. Bigyan niyo po kami ng 3 araw. Siguradong babayaran namin kayo sa loob ng 3 araw. Sige, 3 araw na lang. Sa loob ng 3 araw, ibabalik ko ang bawat sentimo ng $3,000 na iyon. Pakawalan muna niyo si Emilia. Sige, 3 araw na lang. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ko makita ang perang iyon, kukunin ko si Emilia at dadalhin sa pamilya ng magkakatay. Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot, nandito ako. Wala nang pag-asa, buong $3,000.
Paano natin makukuha iyon? Wala na tayong natitira. Tara na, ngayon na, aalis na tayo sa Millbrook agad. Tara na. Magmadali ka at mag-empake. Bago pa mahalata ng lola mo ang nangyayari, kailangan na nating umalis dito. Pero ma, kung aalis tayo sa baryo, saan tayo pupunta? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Sa pinakamasama, maghahanap ako ng trabahong pangkamay. Kung hindi uubra yon, magpapalimos o maghahanap na lang ako. Kahit anong mangyari, kaya ko pa ring palakihin kayong dalawa. Ma, pumunta muna tayo sa Hillcrest para maghukay ng mga gulay sa gubat para hindi tayo magutom. Saka lang makakaisip ako ng paraan para matulungan ka. Hoy Kalbo, paano mo naiisip ang pagkain sa ganitong pagkakataon? Tama si Dylan, dapat gumawa tayo ng mga torta mula sa gulay sa gubat para kainin sa daan. Kung hindi, hindi tayo makakalayo. Tara na. Ma, ako na ang pupitas ng ilan dyan. Sige, wag lang masyadong malayo. Guro, kahit na lagi mo akong tinuturuan na hindi ako dapat kusang gamitin ang aking malas para kumita dahil mauubos ang aking mga biyaya. Nasa problema na ngayon si Ma. Wala na akong magagawa kundi suwayin ang tuntunin. Guro, napakabait ninyo po at mapagmahal. Sigurado akong sasang-ayon kayo, 'di ba? Hindi... Salamat, Guro. Napakalalim dito. Masasaktan ang puwit ko kapag lumapag ako. Hindi! Ang daming bato rito. Baka ako'y magdugo. Hindi ito magagawa. Dito na. Ay nako, maling pugad ng bubuyog ang napili ko. Dylan, lumabas ka, uwi na tayo. Ano ba ito? Ito, 1,000 taong gulang na Reshi, dumadalaw sa atin ang Diyos ng kayamanan. Salamat sa Diyos. Sa wakas, hindi ko na kailangang hatakin-hatakin sila at iwan ang ating tahanan. Dito na lang tayo titira at mamumuhay ng payapa. Nanay, ang galing-galing mo. Ang kabuti na ito ay mas malaki pa kaysa sa mukha ko. Tama ka, Emilia. Wala nang dahilan ang lola mo para makialam pa sa pag-aasawa mo. Halika rito. Dylan, anong nangyari? Nadapa ka ba? Nanay, nakakita ka ulit ng reishi. Ang laki ng reishi na ito, siguradong malaki ang halaga nito, 'di ba? Ibig sabihin ba nito pwede na tayong manatili sa Millbrook? Tama. Sapat na ito para mabayaran ang matandang bruha. Mula ngayon, dito na tayo sa Millbrook para sa magpakailanman. Walang sino man ang makapagpapalaya sa atin. Dylan, huwag ka nang tumakbo ng ganyan. Madulas ang mga daan at may mga ahas at insekto pa dyan. Delikado. Kung magiging pasaway ka ulit, papaluin kita. Nanay, hindi mo pwedeng paluin ang isang monk. Eh di sampalin ko na lang ang kalbo mong ulo. Hehe, sige, tama na. Tara na, uwi na tayo. Tara na. Nanay, masaya ako ngayon. Sa totoo lang, masaya ako araw-araw. Nanay, nabunggo ba ang ulo niya at nabaliw na? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hoy, ano naman ang gusto mo ngayon? Hindi naman kita inaasar nitong mga nakaraang araw. Wala na ako sa oras ng trabaho. Nandito ako para magbenta ng mga halamang gamot. Teka, ito bang mga reishi ay tinitinda mo ng maramihan? Hoy, teka. Bakit napakalaki nito? Ito ay isang reishi na may 1,000 taon na, talagang swerte mo. Tigilan mo ang kalokohan at bayaran mo na lang ako.
Ang bango, 3,000. Napakamura para sa matandang bruhang iyon. Hindi, napakasama niya. Paano kung kumuha siya ng pera tapos bawiin ang usapan? Kailangan kong mag-isip ng paraan. Mayor? Mayor, nandyan ka ba? Mayor? Hindi ko alam na napakaganda pala ng katawan niya. Ay, pasensya na. Magbibihis lang ako. Saglit lang. Mayor? Balak kong bayaran ang biyenan ko sa Makalawa pero parang may kakaiba sa pakiramdam ko. Natatakot ako baka pagdahan ay magkaila siya. Gusto kitang maging saksi ko. Pwede mo ba akong tulungan? Hoy, huwag kang ganyang kapormal. Dahil babaeng mag-isa ka lang at may anak, tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Ako, hindi ko ibig sabihin na dahil babaeng mag-isa ka lang at may anak kaya kita tinutulungan. Gusto lang kitang tulungan. Hindi ako. Ang ibig kong sabihin, tinutulungan kita dahil ikaw yon. Ay nako, ang daldal ko. Hindi, Laura, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Wag mo akong ma-misunderstand. Wala akong masamang intensyon. Mayor, paano kita maiintindihan ng mali? Isang taong prangkatulad mo, sino bang hindi magkakagusto yon? Nangitlog ang manok ko. Kailangan kong magpunta para maging hilot. Hoy Laura, itong mga itlog. Ay, nabasag. Ay! Jinx, 3 araw na ang deadline mo. Nasaan ang pera ko? Oh, Mayor. Anong ginagawa mo rito? Espesyal kong inimbitahan ang mayor para maging witness. Isusulat natin ito para makita ng lahat, para walang makapag-twist ng katotohanan later o mag-cause ng confusion. Ang batang ito talaga ay nakakalkula. Paano niya nalaman ang plano ko? Haha, pamilya tayo lahat. Bakit pa pag-usapan ang pag-sign ng papers? Nagiging awkward ang mga bagay. Mamito ang huling pagkakataon na tatawag ako sa'yo ng ganito. Kapag na-press ang thumbprint na ito, puputol natin ang lahat ng ties sa Slaters. Walang suporta sa buhay, walang libing sa pagkamatay. Tapos na tayo sa isa't isa forever. Hindi pwede yan. Ikaw ang eldest daughter-in-law ko. Hindi mo lang ako basta iiwan. Zoe, i-press mo ang print mo at ang pera ay sayo. Kung hindi mo gagawin, hindi ka makakaalis kahit 1 cent ngayon. Sige. Alam ko ang ginagawa mo. Gusto mo lang. Magmadali at magremarry. Pumapayag ako. Mayor, may mga bagay akong gagawin. Aalis na ako ngayon. Laura, bakit ka pumayag na bigyan siya ng napakalaking halaga? Mag-isa mong pinalalaki ang 2 anak mo at hindi iyan madali. Kalahati ng perang ito ay para tuluyang makalaya. Ang kalahati naman ay para sa alaala ng aking yumaong asawa bilang huling pagpapakita ng respeto. Pero hindi ako nagpapakatanga. Sa pagdaan ng mga taon, sapat na ang hirap na dinanas ko. Mabuhay man o mamatay si Zoe mula ngayon, wala na yon sa akin. Laura, mabuhay ka na lang ng payapa. Habang nandito ako, walang mga api sa'yo. Pa. Sa dami ng perang ito, hindi ako natatakot sa malas na yon na makipaghiwalay sa akin. Pero kailangan ko pa ring maghanap ng paraan para makuha ang regalo sa kasal mula sa magkakatay sa aking mga kamay. Pero ma, kakapirma mo lang sa mga papeles. Wala na bang kinalaman sa atin ngayon ang tarantadong Emilia na yon? Si Emilia ay dugo ng pamilya Lai. Isang walang kwentang papel ang hindi makakaputol sa ating relasyon sa dugo. Ganito na lang, tayo'y pumunta na ngayon sa magkakatay para kunin ang regalo. Kapag nakuha na natin ang pera, lilisan muna ang buong pamilya sa bayan ng ilang araw para humupa ang sitwasyon.
Kapag ang pamilya ng magkakatay ay nagsawa ng maghintay, siya na mismo ang kukuha sa kanya. Talagang maparaan ka. Pumunta na tayo ngayon sa magkakatay bago pa kumalat ang balita ng paghihiwalay at masira ang lahat. Inay, ang laki ng perang dala natin sa butcher. Paano kung tayo'y makita ng magnanakaw? Bagong-bago ang damit ko. Mahigpit ang tahi ng bulsa. Bakit hindi mo na lang ako ang magdala? Mas ligtas kung akin ito. Sinubukan mo lang. Kapag napunta sa'yo ang perang ito, hindi mo na ito pakakawalan. Akala mo ba ulyanin na ako? Sa lahat ng mga taon, palihim kang nagpapadala ng pera sa mga magulang mo. Alam na alam ko ang ginagawa mo. Inay, ang sakit naman po ng salita nyo. Sa lahat ng mga taon, ang pamilya Lai ang inuna ko sa lahat. Tinutulungan lang kita sa pera. Kung di ka man nagpapasalamat, sige, pero wag mo akong tratuhin na parang magnanakaw. Ang iniisip mo lang mailipat ang ari-arian ng mga Lai pabalik sa sarili mong mga magulang. Nung nagkasakit ang tatay mo noong nakaraang taon, kinuha mo ng palihim ang pera para sa baka sa bukid para sa pagpapagamot niya. Tapos nung nagpapagawa ng bahay ang kapatid mo, kinuha mo pa ang palangga ng tanso ko para ipambili ng ladrilyo. Walang utang na loob. Kung mangangahas kang ubusin muli ang pondo ng pamilya Lai para iligtas ang mga magulang mo, papahiwalayin kita sa anak ko. Anyway, ngayong mayroon na akong 3,000 dolyar na ito, ang paghahanap ng bagong asawa para sa anak ko ay napakadali na lang. Mga dalagita mula sa buong lalawigan ay magmamakaawa para mapakasalan siya. Matandang bruha ka, masyado na kitang tiniis. Ibibigay mo sa akin ang perang yan ngayon, gustuhin mo man o hindi. Matandang bruha ka. Akala mo ba na katulad ako ng tanga si Laura at hahayaan kitang pagmamalupitan mo ako? Ikaw lang. May pera na ako ngayon, kaya kaya ko nang makatayo sa sarili kong mga paa. Matandang bruha ka. Kung maglakas loob kang himukin ang asawa ko na maghanap ng bagong asawa, kukunin ko ang apo mo at ang anak mo at lilipat kami. Ikaw... Ayan, karma agad. Mukhang talagang umaabot ang karma sa'yo, puta. Ay. Ang binti ko. Nabali ang binti ko. Tulong, may saklolo ba dyan? Ang binti ko. Alkalde, maraming salamat po sa araw na ito. Dapat po ninyo akong bigyan ng karangalan na manatili para sa hapunan. Hindi ko magagawa. Walang may sapat na pagkain na maibibigay ngayon. Desisyon na ito. Magsisimula na akong magluto ngayon. Laura, Ginoo, masama ba ang pakiramdam ninyo sa pagtanggap ng walang kapalit? oh, Ayos lang po, Gino. Noong ako'y nagsimulang mamalimos, ganoon din ang naramdaman ko. Kaya naisip ko ang isang magandang solusyon para sa inyo. ito ba ang magandang solusyon na naisip mo para sa akin? Itinuro sa akin ng aking guro na kapag may basag na bintana sa bahay, may butas na nabubuksan sa puso. Ang mga pang-istorbo ay dadaan sa mga bitak. Gusto kong tahiin ang mga butas sa puso ng nanay ko, pero masyado pa akong maliit para matulungan siya. Kaya ibinibigay ko sa inyo ang magandang ideyang ito. Hindi ko inakala na si Dylan ay mas matalino pa sa ating mga matatanda. Sige, gagawin ko ito. Dylan, paano mo na itaga si Alkalde na gawin ang lahat ng iyong gawain? Nanay, paano mo sa harap ng Ginoo na ibunyag ako ng ganon? Hindi ko inakalang ang isang munting monghe ay napakatuso. Isang maliit na pilyo siya. Noong nasa templo, malamang lagi niyang niloloko ang kanyang guro. Sumasabay lang ako sa kanyang laro. Tulungan kita. Ha, Mayor, handa na ang hapunan. Tara na, kumain na tayo. Sige, tara na, magluto tayo. Ha? Kakain na tayo. Tara na. Hoy, Dylan, ikaw talaga ang pinakamagandang bata na nakita ko.
Ako'y 6 na taong gulang na. Hindi na ako sanggol. 6 ka na talaga. Kung ang yumao kong asawa ay ligtas na nanganak ng aming anak, 6 na taon na rin sana siya ngayon. Mayor, kamukha mo talaga siya. Sir, ikaw ba ang tatay ko? Huwag mo nang isipin yan. Imposible yon. Noong manganganak na ang asawa ko noon, nahulog siya sa Whispering Cliff. Ang lugar na yon, walang nakaliligtas sa ganoong pagkahulog. Wala talagang paraan para mabuhay siya. Ang anak ko wala lang talagang swerte. Sa nakalipas na 6 na taon, palagi kong iniisip kung sana hindi ako nababad sa trabaho sa bukid. At nasa tabi ko siya sa bawat araw. Baka sakaling nailigtas ko silang dalawa. Pwede pang painitin ang malamig na lugaw pero kapag nawala na ang isang tao, talagang wala na. Mayor, nung namatay ang daddy ko, palagi rin akong umiiyak. Pero sabi ni Mama nasa langit si daddy at pinapanood tayo. Kung alam niyang palagi akong umiiyak, mababahala siya sa akin. Nasa langit din siguro ang asawa mo, na umaasang ikaw, Mayor, ay magiging masaya. Sir, sabi po ng master ang mga alaala ay hindi hadlang, kundi mga ladrilyong pampatibay. Kapag tinapakan mo ang mga ito, maaalala mo ang init ng nakaraan at mas malinaw mong makikita ang daan patungo sa harap. Mabait na bata. Tama ka. Kung makikita ako ng asawa ko na ganito, malamang pagagalitan niya ako. Mas magiging masaya ako mula ngayon para hindi na siya mabahala. Kailangan nating lahat na tumingin sa hinaharap. Huwag na nating pag-usapan ang mga malungkot na bagay. Kahapon lang ito inatsara at kainin ito kasama ng mais na pandesal. Tamang-tama lang. Dylan. Halika na, Emilia, Mayor. Ay, may talsang sauce ang damit mo. Mahirap tanggalin yan. Mas mabuting magpalit ka agad. Ako na ang mapapalit sa kanya. Sige. Kumain na po kayo, Mayor. Sige na. Nanay, tingnan mo siya. Ang kalbo, naging ate na. Dylan, bakit suot mo ang damit ni Emilia? Ayaw niya ng kapatid na lalaki. Kung magiging ate ako, papayag siyang maging ate ko. Gusto ko ng ate. Alam mo, sa pulang tela na ito, ang mukha niya ay napakaputi at malambot. Mukha pa siyang babae kaysa kay Emilia. Gusto kong magsuot ng pulang damit araw-araw para may ate ako araw-araw. Hehe. Sige, magkakaroon ako ng anak na babae na maaasikaso araw-araw. Ilang henerasyon nang nag-aani ng halamang gamot ang pamilya ko. Kahit balikan mo ang 18 henerasyon, hindi pa kami nakakita ng ganitong klasing kalidad, lalo na ng reishi mushroom. Paano nagkakaroon ng ganyang swerte ang biyudang yon? Ilang taon ng matinding tagtuyot, tuyong-tuyo na ang lupa sa Hillcrest. Imposibleng makahanap siya ng reishi mushroom na ganito kaganda. Bukod pa riyan, naghanap na ako sa bawat sulok ng Hillcrest. Wala akong nakitang kahit isang disenteng kabute. Paano siya? Nakakabalik-balik tuwing ilang araw para magbenta. Teka, may mali dito. May katarantaduhan niyang babaeng yon. Mayor, bakit hindi ka muna tumagal dito? Mainit-init pa ang lugaw sa kaldero. Hindi na, kailangan ko pa rin pumunta sa palengke. Bibili ako ng candy para sa mga bata. Sir, naisip-isip ko po. 6 na taong gulang lang po ako. Bata lang po talaga ako. Huwag po ninyo akong kalimutan pagbalik ninyo, sir. Sige, pagbalik ko, ikaw ang uunahin kong bigyan ng candy. Ang bait ninyo po, sir. Siguradong aabot kayo sa 100 taon. Alis na ako. Ingat po. Aray! Dylan, ayos ka lang ba? Nanay, bumalik ang manok natin. Sandali, sa mundong ito, paano naman nangyayari na palaging may ganitong pagkakataon?
Emilia, pumunta ka at manghuli ng mga kulisa para pakainin ng manok. Sige, tara na. Dylan, halika na. Dylan, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit tuwing nasasaktan ka may magandang nangyayari sa pamilya natin? Huwag mo na ngang isipin na lokohin ako. Ang kakaibang ito ay tiyak na may kinalaman sa'yo. Sinabi sa akin ng guro ko na hindi ko dapat basta sabihin sa kahit sino. Pero hindi ka naman estranghero. Ikaw ang taong pinakamahalaga sa akin. Nanay, isinilang akong malas, pero tuwing may masamang nangyayari sa akin, nagiging swerte naman ang mga taong nasa paligid ko. Anong sinabi mo? Alam ko na, kaya pala tuwing may tama ka o pasa, biglang may pera tayong nakukuha. Di lahat ng mga taong ito nagtiis ka na lang? Wala naman, mga ganito lang. Natutulak ang daliri sa paa habang naglalakad, nakakagat ang dila habang kumakain, at hinahabol ng mga aso. Hindi naman masakit talaga. Nasasanay na ako. Ang saya-saya ko noon, akala ko awa ng Diyos. Ang totoo pala, ikaw ang tumutulong sa akin para makaraos sa hirap. Dylan, huwag mo nang gawin to ulit. Ayoko ng swerte mo. Gusto ko lang na maayos ka. Hindi ko makontrol ang malas. Sabi ng master ang malas na ito ay parang sumpa ng kamatayan. Habang tumatanda ako, lalong mapanganib ang mga aksidenteng nangyayari. Maliban na lang kung sa natitirang 3 buwan. Teka, 1 buwan na lang pala ang natitira. Kung mahahanap ko ang tatay ko, mawawala na ang sumpang ito. At ligtas na akong lalaki. Ano? Dylan, ang tanga-tanga mo naman. Ganito kabigat na bagay, bakit ngayon mo lang sinabi? Teka, hindi ito ang oras para magreklamo. Dylan, sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga tunay mong magulang. 6 na taon na ang nakalipas. Nasa ilalim ng bangin ang master nang iligtas niya ang nanay ko. Malubha ang kanyang mga sugat. Hindi na siya makapagsalita bago siya pumanaw. Ano ang pangalan ng bangin na yon? Whispering Cliff. Sabi ng master galing siya sa napakataas na lugar pero nagawa pa rin niyang humawak sa kanyang huling hininga para ako'y ipanganak. Napakalalim ng kanyang paghahangad kaya nilabanan niya ang tadhana para mabuhay. Pero ang buhay na kinuha mula sa tadhana ay labag sa kalikasan kaya't laging sumusunod sa akin ang malas. Nag-iwan ba ang nanay mo ng anumang bagay para sa'yo? Ito ang laging daladala ni nanay. Ang kwintas na hade. Ginamit ito ng guro para manghula para malaman na may tatay pa pala ako. Ito ay isang kalabaw, mukhang maganda ang klase. Siguradong pamana ito. Dylan, huwag kang mag-alala. Kahit saan pa ako maghanap, talagang tutulungan kita na mahanap ang tatay mo. Well, Laura, kaya ang sikreto sa yaman mo ay itong batang kalbo. Ang talino ko talaga. Makakatipid pa ako sa hair gel. Ang ganda. Ay. Ubo. Laura, nandito ka ba? Donald, naghahanap ka na naman ng gulo? Manyakis ka, hindi ka welcome dito. Tigilan mo yan at tumanggap ka nito! Hindi. Nandito talaga ako para humingi ng tawad. Ikaw, hihingi ng tawad? Siguro sa kanluran na sumisikat ang araw ngayon. Laura, hindi ko dapat sinabi yung mga masasamang salita na yon o ginawa yung mga kalokohan na yon. Basura talaga ako. Simula nang malaman kong ang biyenan mo at hipag mo ay na-stroke ang isa at nabalian ng paa ang isa. Doon ko na-realize na hindi ako dapat gumawa ng masama. Kung hindi, babalik sa akin ang karma. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo pero hindi ka magkakaroon ng ganoong realisasyon. Hindi. Alam kong talagang mali ako. Yung unang reishi na ibinenta mo, bulag ako sa kasakiman nun. Sinadya kong bawasan ka ng $10. Hey, parang may apoy sa bulsa ko dahil sa perang ito. Kailangan kong ibigay ito sa'yo ngayon. Donald, mas mahalaga pa sa kanya ang pera kaysa sa sarili niyang buhay. Hindi ako makapaniwalang nagbabayad siya talaga. Nagbago na ba talaga siya? Bahala na, bisita pa rin naman. Pasok ka muna at uminom ng tsa bago ka umalis. Tara na.
Laura, salamat at hindi ka nagtampo. Kapag naaalala ko yung mga kalokohan na ginawa ko noon, kinakain ako ng konsensya tuwing magsasara ako ng mata sa gabi. Ginoong bata, kung patuloy akong gagawa ng mabuti mula ngayon, makakapag-ipon ba ako ng mabuting karma? Siyempre naman, manyakis. Ayos. Nagkasala ako 7 taon na ang nakalilipas ng mabuntis ko ang isang babae mula sa ibang bayan ng hindi kasal. Dahil doon, habang buntis siya, pinalayas siya ng pamilya niya. Nawawala na siya mula noon. Sana sa paggawa ng mabuti, maawa sa akin ng Diyos at tulungan akong mahanap sila niya at ng bata. Sinasabi mo na baka may 6 na taong gulang ka ng anak? Sige, ikwento mo sa akin ng detalyado. 7 taon na ang nakalipas, nasa brickyard ako at umibig kay Avery na taga ibang bayan. Pero ang gusto ng magulang niya ay 100 para sa bigay kaya. Kahit anong pakiusap ko, wala talaga. Napilitan akong iwan siya. Buntis siya. Hinanap ko siya sa bahay nila ng parang baliw. Pero nalaman ko na kahiya-hiya raw siya sa magulang niya. Walang puso sila at pinalayas nila ang buntis na si Avery sa bahay. Ano nang nangyari kay Avery pagkatapos noon? Bakit hindi siya naghanap sa'yo? Hay nako. Narinig kong papunta siya para hanapin ako, pero nahulog siya sa bangin at namatay. Pero hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko siya nakikita, naniniwala akong buhay pa rin siya at ang bata. Anong bangin iyon? Ayos ito. Baka may pag-asa pa para kay Dylan. Whispering Cliff, anong nangyari? Nakita ko na ba si Daddy? Huwag kang mag-alala, Dylan. Alamin muna natin ang detalye. Nag-iwan ba si Avery ng anuman o may dala ba siyang mga personal na gamit? Ay oo nga. Laging dala ni Avery ang hadependant na bigay ko sa kanya bilang tanda ng pag-ibig. Doon, may nakaukit na kalabaw. Kaya pala ang ibig sabihin ng kalabaw. Daddy, nahanap na kita. Daddy, tingnan mo. Nauto siya. Oo. Ito ang pendant na Jade. Ay anak ko, nahanap na kita, haha. Ang ganda naman nito. Salamat sa Diyos. Nahanap na ni Dylan ang kanyang ama. Magiging malusog na siya ngayon. Dylan. Sa lahat ng mga taong ito, pinalampas ko ang lahat. Halika na. Sumama ka na sa akin ngayon. Lulutuan kita ng masarap. Gagawin ko ang lahat para sa mga nakalipas na taon. Teka, Di ba ako pwedeng matulog kasama ni Nanay? anong sinasabi mo? Anak kita, sumama ka na sa akin ngayon. Walang sino mang kukuha sa kapatid ko. Ayokong mapalayo kay ate at kay nanay. Pwede ba? Nadito muna tumira si Dylan sa atin ng 2 araw pa? Ako at si Emilia. Hindi talaga namin kayang pakawalan si Dylan. Yung 2 babaeng iyon, talagang gagawa ng gulo sa ganitong pagkakataon. Kahit anuman ang mangyari, kailangan kong gumamit ng paraan para mauna kong maiuwi ang batang to. Kasalanan ko to dahil napaka-impatient ko. Bilang isang ama, ilang taon na akong hindi nag-aalaga sa kanya. Kasalanan ko kung bakit ayaw niya akong kilalanin. Pero sobra lang talaga akong natuwa. Gusto ko siyang maklaim ang kanyang mana sa lalong madaling panahon. Para mawala ang malas ni Dylan, baka yun nga ang kailangan na maklaim niya ang kanyang mana. Hindi ako dapat maging makasarili. Ang pagpapanatili kay Dylan sa tabi ko ay baka sirain ang buong buhay niya. Emilia, nakita na ni Dylan ang kanyang tunay na ama. Isa na namang taong magmamahal kay Dylan yon. Dapat ikaw ay matuwa para sa kanya. Pero 6 na taon ka nang hinahanap ng tatay mo. Talagang gusto niyang makasama ka ng mas matagal. Ayaw mo namang malungkot ang tatay mo, di ba? Tatay, huwag kang malungkot. Uuwi na ako kasama mo. Dylan, alam kong napakabuting bata ka. Ito lahat ang paborito kong laruan. Ibinibigay ko lahat sa'yo. Kung may mang-away sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Aawayin ko sila para sa'yo. Nanay, kapag namimiss mo ako sa gabi, tingnan mo lang itong Hades na pendant. Dylan, tandaan mo ito. Laging bukas ang pinto namin para sa'yo. Sakalan, laging may mainit na pagkain na naghihintay sa'yo. Kapag gusto mong bumalik, bumalik ka lang. Tapos na ba kayo dyan? Nasasayang lang ang pera ko. Ubo, umuwi na tayo. Hihi. Dylan, Nanay,
kahit nakita ko na ang tatay ko nananatili pa rin ang malas? Hay, Ginto, mukhang hindi walang saysay ang trick na yon. Ang batang monghe ay parang cash cow. Dylan, mahal kita sobra. Hahaha. Hindi ko dapat nagduda sa tatay. Siguro dahil kakahanap ko lang sa kanya at hindi pa kami nagkakasundo. Kaya hindi pa nawawala ang malas. Tara, hahaha. Tatay, bakit mo ako ikinukulong? Maging mabuti at manatili sa loob sandali. Ako ay gagawa ng mga gawaing bakuran. Tatay, huwag kang umalis. Tatay! Naloko ko na ang batang minahan ng ginto para umuwi. Kung hindi ko siya ikukulong at tatakas siya, ano na? Napakaraming pera, sapat para ako'y magsaya sa kasino ng buong maghapon. Peste. Talagang babawi ko ang lahat. Tatay, huwag mo ako ikulong dito. Natatakot ako. Emilia, namimiss kita. Buisit na wala lahat sa akin. Napakasama ng swerte ko. Basta't meron akong cash cow na ito, kaya kong mawalan ng kahit ano. Saan ka pupunta? Daddy, namimiss ko si Mom. Gusto ko siyang hanapin. Talagang walang utang na loob kang bata ka. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta kahit saan. Ano yan? Ang ingay. Tatay, nag-aaral po ako. Tok, tok, tok. Nasira mo ang tulog ko sa kakakatok. Binigyan ako ng amo ko nitong wooden fish. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung umiyak ka ulit, wala kang makakain ngayong araw. Naririnig mo ba ako? Paano siya nangas na bulihin si Dylan? Hindi, bata lang ako. Talagang hindi ako mananalo laban sa isang matanda. Kailangan kong bumalik at humingi ng tulong kay nanay. Hoy, hoy, hoy. Di mo ba kayang magwalis ng maayos at dito? Kung hindi ka magsisipag, paluin kita ulit. Sino ang paluin mo? Inay, sobrang namiss kita. Inay. Dylan. Kalagan mo siya ngayon din. Hindi ko siya kakalagan. Anak ko siya. Gagawin ko sa kanya ang gusto ko. Ano? Akala mo ba natatakot ako sa isang babaeng balo na tulad mo? Akala mo ba talaga hangal ako ng husto para pumunta ng walang kasama? Mayor. Donald, kung hindi mo siya kakalagan ngayon din, ang mangyayari sa iyo ay tulad ng pakwan na ito. Teka, huwag kang magpadalos-dalos. Dylan, umalis na tayo. Iuwi na kita. Hoy, 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 hindi pwede. Laisha, anak ko siya sa dugo. Anong karapatan mo para kunin siya? Donald, nasa inyo si Dylan nitong mga nakaraang araw. At ang payat na niya, palagi mo siyang sinasaktan at minumura. Dahil napakawalang puso mo bilang mayor, ako ang magpapasya na kunin siya. Dylan, huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, kanino mo gustong sumama? Kung gusto mong bumalik kay Laura, ihahatid kita pabalik ngayon din.
Kung gusto mong manatili dito, papapirmahan ko ang iyong ama ng isang kasunduan na nangangakong mula ngayon hindi na niya uulitin ang pagmamaltrato sa iyo. Hoy, teka. Dylan, huwag mong kalimutan. Kailangan mong igalang ang iyong pinagmulan at manatili sa iyong pamilya. Pangako ko, hindi na kita sasaktan kailanman. Pagtatrabahuhan ko lang siya ng maayos. Mayor, gusto kong sumama kay mama, hindi kay papa. Narinig mo ba yon? Gusto ng kapatid kong sumama kay mama. Hoy, hindi pwede. Tara na, uuwi na tayo. Ako? Tara na. Tara na. Dylan, anong problema? Mayor, parang ayaw na ayaw sa akin ni tatay. Medyo malungkot ako. Ganun lang yon kasi hindi maganda ang paghuhusga ni Donald. Hindi niya nakikita kung gaano ka ka-cute at kung gaano ka kaibig-ibig. Gusto na gusto kita. Sana ikaw na lang ang tatay ko, Mayor. Hindi naman masamang ideya yon. Hindi ko inaasahan na yung gagong yon. Pero may utang pa ako sa kasino na $100. Kung wala tong batang to, siguradong hindi ko mababayaran yon. Baka itapon pa nila ako sa ilog. Talagang posible yon. Ang gandang ideya, bakit ngayon ko lang naisip? Kung kidnapin ko lang tong bata at umalis sa Millbrook papunta sa lugar na walang nakakakilala sa amin, makakapagmanatiling tahimik ako at yayaman. Dylan, Tatay, bakit ka nandito? Sasaktan mo na naman ba ako? hindi, namimiss lang kita. Gusto kong makita kung kumusta ka na. Alam kong nagkamali ako. Tatay, wala akong pakialam sa sasabihin mo ngayon. Hindi ako babalik sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na tumira sa akin. Gusto kitang dalhin sa bayan para bilhan ka ng mga kending prutas na gusto mo. Ang tagal na, ni wala man lang akong naibigay sa iyong regalo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Patawarin mo na ako. Sige na nga, tatay. Pero pinaghirapan kong hanapin ka at nagalit na rin ako sa'yo. Sabi ng guro ko, dapat tayong maging mapagbigay. Sige, papatawarin na kita. Mabuti, tara na. Aray? Mag-ingat ka. Bakit ba pagkatapos kong makasama ulit ang tatay ko, malas pa rin ako? Baka hindi naman talaga siya ang tatay ko. Dylan, sumakay ka na sa kotse. Ayaw ko. Dylan, bakit ka tumatakbo? Hoy! Dylan, bagalan mo, aray. Hoy, Dylan, halika't tingnan mo. Pumitas ako ng paborito mong prutas. Nanay! Dylan? Nanay, walang tao sa loob! Masama ito. Baka nasa panganib si Dylan. Emilia, dito ka lang at magpakabait. Huwag kang aalis. ang kapal ng mukha mo. Hindi ako ang totoong ama mo. Eh ano naman? Akala ko ba hindi ka ganoon katalino? Sayang, wala namang magagawa yon. Ngayon, itatali kita at aalisin kita rito. Donald, pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Anong sinabi mo? Nagsisinungaling ka sa kanya? Anong karapatan mong targetin siya? Gago ka. Putang ina mo. Hinampas mo ako? Donald! Sinabi ko sa'yo kapag nagkagulo ka ulit, babaliin ko ang bungo mo. Mayor, mali ako. Aalis na ako ngayon. Hayaan mo na, Mayor. May utang siya sa kasino na daan-daang piso mula sa sugal. Ang mga maniningil ng utang ay bubunutin siyang buhay. Hindi siya karapat-dapat sa masamang kapalaran. Babawian siya ng karma.
Dylan! Dylan! Gising na. Nanay, nagsinungaling sa akin yung manyakis na yon. Hindi naman talaga siya tatay ko. Okay, alam ko. Halika na, uuwi na tayo. Ako na ang bahala. Inay! Inay, huwag kang umiyak. Hindi naman masakit. Kasalanan ko ang lahat. Hinayaan kong lokohin ako ng batang yun. Hangal ako at naniwala na totoong ama mo siya. Muntik na nga itong magdulot ng pagdukot sa'yo. Ngayon, para maputol ang sumpang ito, isang araw na lang ang natitira. Ano ang dapat kong gawin? Napakabait na bata ni Dylan. Bakit hindi siya basta ligtas na lumaki? Kung maaari lang, ako na ang magdusa para sa'yo. Gagawin ko. Inay, huwag kang umiyak. Sabi ng guro, ang buhay ay parang mga bulaklak na namumukadkad at nalalanta. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang pagbukadkad. Ang mahalaga ay namukadkad sila. Sa mga araw na kasama ko kayo ni Emilia, ramdam ko ang init ng pamilya. Namukadkad ako ng buong puso. Walang dapat panghinaan ng loob. Dylan, ano man ang mangyari, hindi ako susuko. Ang hading pendant na ito, iniwan ito para sa'yo ng iyong tunay na ina. Halika rito, isuot ko ito sa'yo. Naway bigyan ka nito ng lakas para magpatuloy sa paghahanap sa iyong tunay na ama. Ang hading pendant na ito ay pamana ng aking pamilya. Nang mahulog ang aking asawa sa Whispering Cliff, suot niya ito. Ikaw nga ang aking anak. Kaya ikaw ang aking tatay. Kaya pala nandito ka palagi sa tabi ko, tatay. Mahal. 6 na taon na. Nahanap ko na ang ating anak. Dylan, magbigay galang ka sa iyong nanay. Sabihin mong ligtas ka. Nanay, salamat sa pagluwal mo sa akin. Sisiguraduhin kong kakain ako ng maayos, matutulog ng mahimbing at lalaking malusog. Mahal, dadalhin ko ang iyong pagmamahal mula ngayon. At magtutulungan kaming protektahan si Dylan. Maaari ka nang magpahinga ng payapa. Tara na, Dylan. Dylan, birthday mo ngayon. Ginawa ko para sa'yo ang isang bowl ng noodles para sa mahabang buhay. Sana maging maayos ang lahat para sa'yo. Mabuhay ka ng matagal. Nais ko rin na lumaki kang ligtas at malusog. At ang buhay mo ay mas matamis kaysa sa white rabbit candy. Dylan, maligayang kaarawan. Sana manatili kang malusog at lumaki ng maayos at ako may sorpresa ako para sa iyo. Simula ngayon, ikaw at ako ay aalagaan namin ng maayos. Ang pamilya natin ay hindi na magkakalayo. Sige, kain na tayo, kain na. Napakaganda nito. Ang masamang kapalaran ni Dylan ay nawala na. Siya ay naging isang maliit na lucky star. Lahat nais ko sa inyo ang mahabang buhay.